Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, welcome po to our 365 Daily Devotion. At ngayong araw po, ang pag-uusapan po natin is patungkol po sa ano ang hinihingi sa iyo ng Diyos ngayon. So ito po. So yung concept po natin ngayon, patungkol po ito sa Christian ethics. At ito po sabi po sa Christian ethics po, no? Any study that answer the question, what does God require us to do and what attitude does He require us to have today with regard to any given situation? So yun po yung sinasabi po dun sa concept po natin. Ito po yung pinag-aaralan po kung paano po yung sasagutin po yung what does God requires daw po us to do, what attitude that He require us to have today. So kung ano daw po yung magiging attitude po natin sa na-required po natin sa pang-araw-araw po natin. So tayo naman po diba po sa ating Bible reading po. Ito po ay matatagpuan po sa Micah chapter 6 verse 8. Ito po sabi po sa Tagalog po. He has told you, O man, what is good, and what does the Lord require of you, but to justice and to love kindness, and to walk humbly with your God. Ito po sabi sa Tagalog. Ipinakita niya sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti, at ano ang itatakda ng Panginoon sa iyo, kundi ang gumawa ng may katarungan at umibig sa kaawaan, at lumakad ng may kapakumbabaan na kasama ng iyong Diyos. So yun po yung sinasabi po sa ating Bible reading po para sa araw na to. Yan tayo po dumako po sa ating teaching po, no? Una, God's moral law brings beauty to the world. So, yung moral law daw po ng ating Panginoon Diyos or yung kanya pong kagustuhan na mangyari po dito po sa mundo po is nagbigay ganda po dito sa mundo po, naging perfecto po lahat ayon po sa gusto po ng ating Panginoon Diyos. So yung world po natin is naging beautiful po pagdating po sa mga places po na meron po tayo. So napaka-perfect po talaga ng nilikha po ng ating Panginoon Diyos. And kung paano po nagkaroon po ng magandang impact po yung ginawa po ng ating Panginoon Diyos na world po para po sa atin. So ganun na lamang po ganda po yung moral law po pagdating po sa ating Panginoon Diyos. So paano katunayan po? God's kingdom conquers the nation. So yung kingdom daw po ng ating Panginoon Diyos is siya po yung nagko-conquer po dito po sa nation po natin. Kumbaga ating Panginoon Diyos po ay siya pong nag-iisang tagapagligtas po natin dito po sa mundong ibabaw, no? Dahil sa kanya po nanggaling po lahat po ng mga batas or gusto pong mangyari dito po sa ating mundong ibabaw po. So lahat po yun ang binigay po ng ating Panginoon Diyos. Yan po yung moral law po ng ating Panginoon Diyos. So pangatlong katuruan po, all nation will submit to God's moral law. So lahat daw po ng aspeto or lahat daw po dito sa mundo po is magsasubmit po sa ating Panginoon Diyos pagdating po sa moral law. So ang mga tao po is magsasubmit po sa ating Panginoon Diyos ayon po sa kagustuhan ng moral law po ng ating Panginoon Diyos. Kasi ang ating Panginoon Diyos nga po, sabi ko kanina, siya po ang nag-set po lahat ng moral law po na meron po tayo dito sa mundong ibabaw. Then, tayo naman po naman po susundin natin, but the end po, isasubmit po natin lahat po na ginawa po natin sa ating Panginoon Diyos. So, yun lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pakikinig and see you po ulit bukas para po sa ating daily devotion.